Bago po tayo magsimula, maaari po pang tumayo ang lahat para sa ating maikling panalangin na papapunuhan po ni Pinoong de la Cruz. upang makita ang sipag at syaga sa amin. Kami po nagkakasala sa dalawang katagal. Maraming pinapabot ang gusto. So maraming salamat sa iyong panalangin, Ginoong de la Cruz. So bago po tayo magsimula, pumari po bang pakipulot ang mga kalat tapos pakialis na po ang inyong mga buko. Tapos nito ay pwede na po kayong buko. So pagpunta ko dito or on the way ko papunta dito is meron akong nakasalubong na dalawang binibini na kahit makulimlim ay sinabi niya sa akin na magandang sunshine, grade 10 amethyst. Magandang sunshine, So, para sa pagtatala ng liban, meron akong inhandang mga name tags na ilalagay sa ulo natin, katulad nito. So, para sa unang grupo, maaari nyo na bang kunin ang iyong mga name tags. Tapos kung sino ang bumalik sa akin ay mga automatikong lumiban sa klase. Maliwanag po ba? Para sa green, para po sa mga yellow, at para po sa mga red flag, nga ba? So maaari na po bang bumalik kung sino nga po ba yung mga wala ngayon? Wala dito? Sino pang wala? Sino pang wala dito? So napakarami nang lumiban sa grupo ng mga Yellow Rangers. So sino pa? Sila lang ba? So ang mga lumiban sa ating klase ngayon ay sila Jamaica, Liana at Dexter, tsaka si Grace. So alam niyo ba kung bakit sila lumiban, class? Ang alam ko lang ay nag-chat sa akin si Grace at saka si Jamaica na meron daw silang mga chicken pox. So ang iaatas ko sa inyo, kapag natapos nito ang ating aralin, tsaka pagbalik nila ay dapat sabihin niyo ang ating tatalakayin sa araw na ito. Naasahan ko ba yung class? Yes, sir! So para sa ating pamantayan sa klase, ay maaari po bang pakibasa? Maunod ng maayos. Tumingin sa nagsasalita. Gamitin ang taina sa pakikinig. Sumali sa mga kaibigan. Ayan ang pamantayan natin, class natin susundin hanggang matapos ang ating aralin. So, para naman sa ating talapuntusan ay, rinuko ko na kayo sa apat, which is ang una, Yellow Ranger, Blue Ranger, Green Ranger, at mga Red Ranger. So kung kapag kayo ay nakasagot sa aking mga katanungan, kayo ay may automatikong isang puntos. Maliwanag mo ba? Yes, sir! So ngayon naman, tayo na ay balik-aral muna ng bossing. So ano kaya ang ating tinalakay nung nakaraang talakayan? Yes? Ito ay patungkol sa NGOs or mga non-government organization. So ano kaya ang mga trabaho ng NGO sa ating bansa? Yes? Sir, yung kahit hindi sila kasali sa government, tumutulong sila sa mga karapatan tao. Tumpak, so sila ang mga tumutulong na magsulong at itaguit ang mga karapatang pantao. So, base sa inyong mga sabutlas, natitiyak ko na kayo ay nakinig at natuto sa akin ng nakaraang talakayan. Kaya naman, magtungo na tayo sa unang gawain. Pinamagatan ko, tara, maglaro tayo, boss! Kumari ko kung pakibasa ang panuntot, sabay-sabay. Nagdala ang pulo ng apat na misteryosong mga kahon. Nakasulat dito ang mga lalatuin ng bawat pangkat. Ang mga kahon ay naglalaman ng mga laro at isang bokya.
bilang 1 hanggang 4. Tatlo. So, sa inyo itong kahon na ito. Sa inyo. 1, 2, 3. Dos. So, ito sa inyo. Sa inyo. Pumili ng sa dalawa. Sa dalawa lang. So, number 1. Tapos kayo ay mga kap. Mari niyo nabuksan ng mga misteryosong kahon. Titignan niyo kung sino nga ba nakakuha ng bokya. Sila, so kayo ay manonood lamang sa gagawin ng inyong mga klase. Kayo ay maglalaro ng luksong baka. Kayo ay maglalaro ng tumbang preso. Kayo ay maglalaro ng so yan ay, nilalaman yan ay mga ang Chinese garter at mga pagkain. Kaya naman, maaari mo kung tumayo ang lahat at kayo naman maglaro. Bukod sa unang pangkat, dito na po ba? Dito na po maglalaro ang mga Red Rangers, Blue Rangers at mga Green Rangers. Tumayo na, tumayo na. Maglalaro na tayo. Tumayo, tumayo. Maglalaro kayo lang, di ba? Ng Chinese garter. Dito ay, sa mga tundong preso dapat, dito, dapat dito, sino kaya? So kung handa ng lahat, ipapag-music ko na ang aking inandang kanta at pagkatapos nito ay makatapos na rin ang inyong mga laro. Sisimula na.
gawain? So, kamusta naman kaya yung grupo na hindi nakapaglaro? Anong nararamdaman mo kayo? Malungkot, masakit, tapos kayo ba ay naiinggit? Naiinggit kayo kasi merong nagsabi kanina sa ko, pwede po bang sumali? So anong alaala kaya ang inyong naaalala habang kayo ay naglalaro sa mga bata pa? Nung kayo ay bata pa lamang, yes? Sir, lahat po tayo ay nakaranas ng pagkabata, nakaranas din tayo pagiging imat. Tama. So bilang isang bata, nararamdaman nyo rin ba ang maging malaya? Sa paano paraan? Malayang mag-imasaya, gawin sa ating nakakasaya. Sa tingin mo ba karapatan mo yon? So ano kaya ang napapansin nyo habang ano kaya yung napapansin nyo na mga sitwasyon ng bawat isa kanina naglalaro kayo? Masaya? Sir, parang walang problema. Walang problema? Yes? Yung grupong ito ay naglalaro. Naglalaro din at dito ay naglalaro ngunit meron silang mga pagkain. Ngunit dito naman ay hindi sila nakakapaglaro. So, napakalungkot ng kanilang sitwasyon. So, kagaya nyo, meron din akong ipapakilala sa inyong kaibigan na pinangalanan kong si Josh. Si Kuya Josh. So, ano napapansin mo kay Kuya Josh? Malungkot. So, bakit kaya malungkot si Kuya Josh? Di siguro nakakapaglaro. So ang mga rason kung hindi nakakapaglaro si Kuya Josh. Para kung bakit malungkot si Kuya Josh? Hindi daw siya nakakapag-aral. Wala rin daw siyang ligtas na tirahan. Hindi siya makakain ng mga masusustansyang pagkain. At higit sa lahat, hindi rin siya nakakapaglaro sa labas. So, kung babalikan natin yung background music natin kanina, ano nga ba yung dapat tinatamasa ng bawat bata? Ang salitang maging malaya, maging masaya, ano pa? Letter K. Ang karapatan or matamasa ang isang karapatan. Kaya naman ang ating pag-aaralan sa araw nito ay patungkol sa karapatan ng mga bata. So ngunit bago natin talakayin ang ating topic sa ngayon ay ilalahad muna natin ang ating layunin. Maaari niyo po bang basahin ang ating mga layunin? Nasasabi ang kahulugan ng karapatan. Natutukoy ang karapatan sa sarili, pamilya at komunidad. Napapahalagaan ang mga karapatan sa buhay bilang isang bata. Yan ang ating layunin na ating dapat makamit sa pagtatapos ng ating aralin. Maliwanag mo ba? Yes. Ngayon naman, bago tayo magsimula, ibigay muna natin kahulugan kung ano nga ba ang salitang karapatan. Yes, anyone? Ano nga ba ang kahulugan ng salitang karapatan? Kapag ikaw ba ay malaya, may karapatan ka ba? Yes. Kapag ikaw ba ay masaya, karapatan mo ba yon? Yes. Kapag ikaw ba ay malungkot, karapatan mo rin ba yon? Yes. Yes. O kaya naman, ang karapatan ay mga pangangailangan dapat tinatamasa ng isang tao upang makapamuhay ng maayos. So, hanggang anong taon kaya maituturing ang isang tao bilang isang bata? Yes? Jessica? Below 18 or bago siya tumungtong sa kanyang legal age or mga 17 pababa na tao ay tinuturing pa lamang mga bata. Kayo ba ay mga bata? Yes. Yes. So, kayo naman, dahil nabigyan na natin kahulugan ang salitang karapatan, tayo naman magtungo at talakayin kung ano nga ba ang mga karapatan ng mga bata sa pamamagitan ng katawan ni Kuya Josh. So, sino ang unang gusto mag-dictate sa? Yes, Kriza, gusto mo bang i-dictate ang unang karapatan na dapat tinatamasa ni Kuya Josh? Sa pamamagitan ng Tapos pagkatapos ay maaari po bang sibasa? Karapatan sa isilang at mabigyan ng pangalan. So karapatan daw na isilang at mabigyan ng
pangalan. Kaya nga tayo ay merong pagkakakilanlan. May sarili tayong pangalan na nakalagda sa ating birth certificate. Tama. So, ang pangalawa ay sino? Yes, Steve? Dahil dyan, may dalawang putukan. Mga Red Rangers. So, paano po bang ibasa? Kaya nga meron tayong mga magulang or mga grandparents o mga guardians na nagmamahal sa atin. Sino yes, Chen? Sa pangatlo? Maaari pong pakibasa? Or karapatan daw, karapatan makakain ng mga masusustansyang pagkain katulad na lamang ng prutas at mga gulay. Yes? Gusto mo bang ikaw ang sumunod? Karapatang? Katulad na lamang ng ating unang gawain, kayo ay nabigyan ng pagkakataon ulit maglaro. So, pang-lima, sino gustong sumubok? Yes, Chen. Ulit. Sino pa? Yes, Princess. At sa panghuli ay, sino kayang gusto? Yes? Panglima ay ano? Karapatang makapag-aral. Kaya nga binibigyan tayo ng ating gobyerno ng pagkakataon na makapag-aral. Kaya nga meron tayo mga public schools na libre yung mga tuition. So, ang panghuli ay karapatang So yan ang mga iba't ibang karapatan ng bata na dapat tinatamasa natin lahat or isang bata. So, ang tanong, ano kaya ang, ngayon nalaman na natin ang iba't ibang karapatan, ano na kaya ang mangyayari sa mukha ni Kuya Josh? Magiging masaya kaya? So, tignan natin sa video. So, ngayon ay makikita natin masaya na si Kuya Josh. Kitang-kita naman sa ngiti. Talagang ngiting-ngiti siya, di ba? So, makikita na natin na masaya si Kuya Josh. Ngayon nalaman niya na ang kanyang iba't ibang karapatan bilang isang bata. So, ngunit, ano-ano kaya ang mga dahilan kung bakit ang mga ibang bata ay hindi tinatamasa ang mga ito? Malalaman natin sa pangalawang gawain, pinamagatan kong nood tayo commercial boss. Sino gustong bumasa sa panuto? Yes? April, maaari pong pakibasa. Ang guro ay magpapahal ng isang weekly commercial patungkol sa family planning. Makinig at alamin ang mensahe ng commercial upang makasagot sa mga tanong. So bago ko i-present ang commercial, ay babasahin ko muna ang proseso. Ano? So maaari po bang pakibasa lahat? Una, Ano kaya ang mga karapatan ng bata na nalabag sa video? Batay sa iyong pinagigyan, paano nalabag ang karapatan ng bata? pangatlo, Bakit napapahalaga ng family planning sa pagrespeto sa karapatan ng mga bata? so naiintindihan ba ang mga pang-prosesong tanong? Yes, sir. Ito ang commercial.
Yes! So, naalala niyo pa ba yung commercial na yon? Kasi ako alala ko yun eh. Mga bata pa lamang ako nun, di ba? Bata pa lamang ako nun, napanood ko yung commercial na to. At ito ay based daw sa true story. So, ano kayong pinakita ng emosyon ng bata sa video? Siya ay kulungkot at siya ay umiiyak. So, ano kaya ang mga karapatan ng bata na nalabag batay sa video? Pagiging malaya. Pagiging malaya, Karapatang makapag-aral. karapatang makapag-aral, karapatang makapaglaro at makapaglibak, at karapatang mabuhay ng maayos at makakain ng mga masasasyang pagkain. So, batay sa inyong pinakinggan, paano nalabag ang karapatan ng bata? Yes? Kasi wala pong family planning. Wala pong family planning, kaya nalabag ang karapatan ng bata? Anyone? O kaya, nalabag dahil siya na ang sumasalo sa mga responsibilidad ng kanyang mga magulang. So pangatlo ay bakit napakahalaga ng family planning sa pagrespeto sa karapatan ng mga bata? Yes? Kasi kung hindi po kayo ng family planning, hindi nyo po marirealize na yung sarili ng anak, na-neglect yan. Na-neglect yan. O kaya mahalaga ang family tama? So o kaya mahalaga ang family planning upang mabigyan ng matiwasay na buhay ang ating or ang mga anak or sa inyo mga anak nyo sa hinaharap. Magtungo naman tayo sa ating pangatlong gawain, pinamagatan kong pangkatang gawain muna, boss. So maaari po ba pakibasa ang panuto? Ang klase ay mamahagi sa apat na pangkat. Bawat pangkat ay mabibigyan ng isang sobre at nakaloob dito ang iyong gagawin. Ang unang pangkat ay tatawagin ng guguhit. Ang ikalawang pangkat ay mandudulat. Ang pangatlo ay ang at ang huli ay ang Ito na po ang inyong mga sobre at dito na kapaloob ang inyong mga gawain. Sumali na po yung gumawa ng bilog para sa inyong gawain. So sino ang mga pangkat ang manunulat? Tinala ko po. So dito nyo sa sulat, sino ang mga ay mga mamubuhi? Dito, di ba? Sumali na kayong magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang matapos ang inyong mga gawain. So, dito maaari kayong mag-practice. Dito rin maaari kayong mag-practice. Kung gusto niyo sa labas, maaari. Para makapagbigay kayo ng or may ilabas lang yung mga natin. Dito. Na.
Kumain. Hindi pa tayo na. Nilagyan mo lang lang. Handa na ba? Handa na ba ang grupo nito? Kayo ay service. Kayo? Patapos na? Kayo ay? Patapos na rin? So, ang una mag-represent ay ang mga Yellow Rangers. Pangalawa ay mga Green Rangers. At pangatlo ang Blue Rangers. At panghuli ay ang mga Red Rangers. Tapos na rin po ba ang blue? Tapos na? So kung tapos na, maaari po ba ang pakiayos na po ang ito at pakiayos na rin po ang mga buwan? Hinay pa lang natin itong mga Red Rangers. So mga tapos na, pakiayos na rin po dito. Hintay na lang po natin ang panghuling grupo. Kayo mag-practice ba? Kayo? Kailangan natin ang panghuling grupo. So makinig muna. Hintay na lang po natin ang panghuling grupo. Okay na? Tapos na ba? Kung i-ayos na itong upuan. So, bago kayo i-present, bago nyo i-present ang inyong mga ginawa, is ibibigay ko muna ang pamantayan sa pagbibigay ng puntos. So, ang una ay meron tayong mga elemento na nilalaman, organisasyon at kooperasyon. Tapos 5 puntos kapag mahusay, 3 puntos kapag katamtaman, at 1 puntos kapag medyo kulang. So, handa na ba po ng grupo para mag-present? So, maaari na po kayo magpaharap kung handa na po kayo. Yung mga panyo pala. Maaari na kayo mag-present. So, inyo, sabihin mo na kung ano ang inyong topic. Magandang araw sa ating lahat. Kami po ang yellow group at ang gusto po namin ay magre-report. Ito po ay tungkol sa curfew sa mga bata. Curfew sa mga bata, pinatupad upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Magandang araw kababayan. Isang bagong ordinansa ang pinatupad sa ating bayan tungkol sa curfew para sa mga bata. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigpit na ipapatupad ang curfew mula 10 ng gabi hanggang 5 ng umaga para sa mga minor na edad.
Ito'y para maprotektahan ang mga bata sa posibleng panganib na bigay ng lansangan. Ikaw, sang-ayon ka ba sa curfew para sa mga bata? Opo, mas produktif po ito para sa kanila. Eh, ikaw na kung sang-ayon ka ba sa tatay mo? Ayos ka sa para sa mga magulang at kabataan, sundin natin ang curfew para sa mas ligtas na komunidad. Ito po si Diana para sa Balitaan. Palakpakan. So, sinalapan nila ay magpupunta curfew sa ating sa mga bata. From 10 p.m. to 5 a.m. Which is, masasabi natin dito na kahit tayo mga bata ay may kalayaan at karapatan, dapat meron pa rin itong limitasyon para sa ating kaligtasan. Paliwanag ko ba? So, sa pangalawang grupo, maaari na magpresenta. Handa na ba? And lights, camera, action! Oh, anak, ito. Extra money mo, pamili mo ng sustansya sa kahit na. Huwag mo ano-ano. Ingat ka. Yun lang. So, mapapakita ng kanilang grupo ang karapatan ng bata bilang upang makakain ng masustansyang pagkain, makapag-aral at makapagmamahal ng isang magulang. So, pangatlong grupo, maaari na kayong magpresenta. Ang inyong topic ay patungkol sa Ako'y tungkol sa mga karapatan. karapatan ng mga bata. Karapatan makapag-aral. Kailangan ng mga bata ng karapatan makapag-aral para sa kinabukasan ko nila ay magkaroon ko sila ng maayos na trabaho para sa kanilang mga pamilya. Pangalawa, Karapatang kaibigan at mabigyan ng pangalan. Bawat mga bata ay karapatan silang mabigyan ng kanilang pangalan upang magkaroon sila ng pagkakilala sa ating mundo. Panghuli, karapatan makapag-buhay sa isang maayos, malinis at tahimik na komunidad. Ito po ay kailangan po nilang makabuhay sa isang malinis na komunidad kasi maaaring po makapagawa ng kanilang health or kasakit sila dahil magkakapagay sila ng maraming at sa mga dahil nakapalibot po sa kanyang mga tao sila ng mga lulong sa video, mga lulong sa droga dahil maaaring po ito makakita sila. Maraming salamat po sa mga tao. Palakpakan, tatlong bagsak. 1. So, sa pangatlong grupo ay panghuli. Kayo ay naatasan bilang isang mangguguhi. magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang aming pong kinukailan sa mga karapatan ng mga bata. Una ay ang karapatang mag-aral. Karapatan po natin mag-aral upang mas mabigyan tayo ng magandang kinabukasan at mas magandang edukasyon para rin lang po sa ating hinaharap. Pangalawa, ang karapatan sa pagkapantay-pantay. Mabababae ka man o lalaki, kailangan pantay yung pagtrato sa iyo ng iyong mga magulang, hindi yung bias or my favoritism. Pangatlo, karapatang maglaro o maging malaya. Bilang mga bata, kailangan natin i-enjoy yung pagkabata natin. Karapatan natin maglaro o maging malaya sa mga gusto natin gawin. At ang panghuli, ang karapatan sa tirahan at protection. Kailangan po natin mabigyan ng maayos na tirahan kung saan po is magiging makakasiguro po tayo na may protection po tayo mula sa ating mga maraming salamat. So, palakpakan ang pangatlong grupo. So, naibigay nila o naiguhit nila sa pamamagitan ng pagguhit ay naipakita nila ang iba't ibang karapatan ng mga bata sa ating lipunan. So, kaya naman bibigyan sa inyong mga score batay sa ating pamantayan sa pagbibigay ng puntos ay binigyan ko kayo lahat ng perfect score. So, maaari po bang palakpakan ang ating lahat? Dahil nakita ko naman na mahusay ang mga nilalaman ng inyong mga
gawain. May organisasyon at may cooperation sa mga grupo. Ngayon naman ay magtungo na tayo sa ating pang-apat na gawain. Pinamagatan kong sulat para sa batang ako. Sumali po ba ang basa ang mga panuto? Ang panuto? Ang buhay ay bibigay ng sino sa bawat estudyante. Isusulat ng mga estudyante ang kanilang mga magiging payo sa kanilang mga batang sarili. Nagbibigay dito sa kaibigan kong si Josh. Bibigyan lamang ng 2 minuto ang mga estudyante upang isulat ang kanilang payo o pangalan. So ito ay susulat nyo kung ano nga ba yung mga payo nyo. Ngayon, sa inyong mga batang sarili, ngayon nalaman nyo na ang iba't ibang karapatan ng bata. Meron pa kayong gustong mabago? O kaya meron pa kayong gustong ipayo? Nabigyan na ba lahat? Lalagay nyo ang inyong mga pangalan. Yes? Para sa mga tapos na kapag, maaari nang idikit kay Diego. Ay yung mga or ito ay representasyon ng batang kayo. Tapos sasabihin nyo dito kung ano nga ba yung inyong mga maipapayo. Meron ba kayo for example na gustong baguhin na mga desisyon, mga maling desisyon? Ano pa kaya? Inyo ba ng bago? Meron bang gusto umuli sa kanila? O marami na ang nagdidikit sa kay Kuya Josh. Yes? Sino pa? Tapos na ba ang lahat?
Meron pa bang nagsusulat? Meron pa? Ulitin natin sila. Kung masyado nila pinag-isipan ang kanilang papayo sa kanilang batang sarili. Tapos na ba ang lahat? Tapos na ba? So ngayon ay pipili ako ng isang Sir? estudyante na nagbigay dito sa, or kahit dalawa siguro. Or pili na lang ako dito sa box. Para random. Okay, Jessica, para sa red, maaari mo bang basahin ang iyong isinulat? Makinig. Para sa batang ako, magtiwala ka palagi sa iyong kakayahan dahil kung dito wala nagtitiwala at luminiwala sa iyo. Lagi mo lang tandaan, nandito ako, walang ibang nagpagmamahal at walang ibang makakaili sa iyo kundi sarili mo lang. Kaya laban lang, tutupadin natin lahat ang mga pangarap mo. So, napaka-touching naman nung kanyang ibinahagi or kanyang ay payo sa kanyang batang sarili. So, sino pa? Sino itong gusto? Kung ayaw, kung Juan, ulo ko ito ko. Yellow. Ako ba? Rihanna, absent? Ako ba? Ako. Si De La Cruz Genres. So, pang-last na to? Or isa pa? Last na, isa pa? Piling ko isa pa? Sige. Last na? Okay, Genres. Ibahagi mo na. Yan ito. Ito ang ginagawa sa akin. Siyempre, bilang isang bata, kailangan isang bata din, kailangan hindi naman paano magawa. Dapat mo siyang pakinggan at dapat mo silang irespeto at igalang dahil kung hindi mo silang irespeto o ginagalang, siyempre, hindi mo mararamdaman yung pagmamahal nila sa'yo. Pagmamahal nila sa'yo kasi kung ginagawa mo yun, mas mawalan sila ng galang sa'yo na lagaan ka o lagaan ka dahil na may Diyos ka sa'yo. Yan. So, ang susunod ay ako naman ang susunod na magbabahagi sa payo or ipapayo ko sa batang ako. So, ang ipapayo ko lamang sa batang ako ay dapat nag-aral na lang ako ng mabuti dahil nung high school ako ay hindi ako masyadong nag-aral ng mabuti. Ngunit, pati ng college ako masyado akong tamad. Kaya nga nag-ulit ako ng isang taon, which is dapat graduate na ako ngayon. Tapos, ang aking mapapaya dapat nag-aral ako ng mabuti para meron kayong mas mahusay at mas magaling na student teacher sa araw na ito. Yun lang ang aking mapapaya sa akin. So, dumako na tayo sa ating paglalahad. So, ano kaya ang kaulugan ng karapatan? Ang karapatan ay so, ang tinatamasa mo sa ating lipunan. So, sa pangalawa, ano-ano ang mga karapatan dapat mayroon ng isang bata? Yes? Karapatan sa edukasyon. Karapatan sa Karapatan magkaroon ng mabuti. Magkaroon ng mabuti. magulang and malaya. At sa pamuli, sa paano paraan mapapahalagan ang iyong mga karapatan bilang isang bata? Paano nyo kayo mapapahalagahan? So paano paraan pala mapapahalagan sa inyo ang inyong mga karapatan? Yes? I-enjoy na po yung pagkalaya. So i-enjoy daw natin ang ating
pagkabata dahil totoo naman. So sa akin, parang turning to early adulthood is dapat enjoy nyo na yung inyong mga high school life dahil ang nararanasan ko ngayon ay sobrang hirap. Kayo ay siguro nadaan din sa phase na to, kaya dapat enjoy nyo ang inyong pagkabata. So ngayon naman, magkakaroon tayo ng isang maikling pagsusulit. At bibigyan lamang kayo ng 1 o 2 minuto para sagutan ang mga ito. Sino sa mga buwan nagdikit dito, huwag kayong mag-alala dahil babasahin ko ito pagkatapos ng Huwag na yung pero hindi malakas, sa akin na lang yun. Kasi your secret is safe. Meron bang photo dyan? Mabibigyan naman kayo ng 1 o 2 minuto para sagutan ang mga yan, ha? Tapos na bang lahat? Yeah. Kung hindi ko maintindihan yung smile dyan sa kasal, mali yun, ha? Kapag medyo nakangiti, tapos medyo naman nakasimangot, yung sagot nyo, matang puntos yun, ha? Baka isipin nyo half. Baka isipin nyo, kalahating tama at kalahating mali. Ano pa? Sa mga tapos na, maaari ko na bang kolektahin? Siyempre ito ay recorded. So idadagdag ko sa inyong mga karagdagang or idadagdag ko na lang ito sa mga inyong pagkukulang sa inyong mga puntos. Sino pa magsusulat? Tapos na ba? So para sa inyong takdang aralin ay maaari pong makibasa. Ulit ng isang artikulo o larawan sa pamayagan tungkol sa paglabas ng mga karapatang pang-aralan. Dinigit ito sa isang buong papel. So maliwanag ba? So ito ay papasa sa ating susunod na pagkikita or klase. So yan lamang po ang ating tinalakay. Ang tinalakay natin ay patungkol sa karapatan ng mga bata. At yan naman po ang ating tinalakay. Maraming salamat po. Okay, grade okay, grade analytics. Bigyan ng palakpak si Sir Miguel. Of course, kay Ma'am Marilyn as his cooperating teacher. And of course, thank you lahat for your very active participation which contributed to the very successful, parang demonstration teaching of para sa rin. Siguro ay so kasali kayong lahat sa moving up ceremony, no? Kasama kayo. So, since kasama kayo, ako namang may iwan sa inyo, 2 years from now, I want to see all your faces at NBSU. Okay? Since our university is offering free tuition and syllabus fees. Liberman is scholar ng Kadisay Kadermani scholarship grant offered in the university. Okay? So, it's up to you naman kung pupunta kayo sa isang state university or dun sa isang private institution. No? Pero in-offer ko lang naman yung NBSU, wala kayong babayaran. Okay? So, once again, congratulations sa grade 9. Pwede kayo mag-group photo, pero kami pupunta kami sa last grade. Kaya naman naman.
bang kantahin natin ng happy birthday si ma'am? Ay! 1,